Isang makasaysayang yugto ang formal na binuksan sa lungsod ng Ilagan ngayong araw, Pebrero 28, 2026 sa ginanap na ribbon cutting at inaugurasyon ng kauna-unahang state-of-the-art mega feed mill complex sa Rehiyon 2 na pag-aari ng Charion Pokphand Food Philippines na matatagpuan sa Barangay Kabandungan 2nd, City of Ilagan, Isabela. Pinangunahan ang seremonya ng Charion Pokphand Food sa pangunguna ni CPF Chairman and President Mr. Sakol Chiwacoset, CPF Chief Operating Officer Mr. Natacorn Sujipitham, Famsum Group Vice President and Director Mr. Greg Liu, Kasat Fund Group Vice President Mr. Pinpong Roam Chat, Nuwali Director Mr. Paul Zhang, kasama ang kanilang iba pang local at foreign partners kabilang narito ang Sagitarian Agricultural Philippines. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang mga opisyales ng pamahalaang lungsod ng Ilagan sa pangunguna ni Mayor J.L. Diaz, Vice Mayor J. Ibson Diaz at ng buong pwersa ng lokal na pamahalaang lungsod ng Ilagan, ganon din si Governor Rodito Albano III, LPGMA Party List Representative Honorable Alan T., mga iba't ibang lokal na opisyales sa lalawigan ng Isabela, Northern Luzon Lending Group Vice President Mr. Victor Agorto, Land Bank Department Manager Ms. Mirna Padolina at Department of Agriculture Regional Director Ms. Rosemary Aquino na nagpakita rin ng suporta sa pagbubukas ng nasabing pinakamodernong feed mill facility sa Rehiyon 2 at kasama ring dumalo ang mga magsasaka sa City of Ilagan at Karatig Bayan. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Mayor J. Diaz ang mga mamumuhunan sa kanilang pagtitiwala sa City of Ilagan at binigyang diin ang mga programang pang-agrikultura ng pamahalaang lungsod, lalo na ang layunin nitong isulong ang forward at vertical integration sa nasabing sektor. Aniya, mahalagang hakbang ito tungo sa direksyon ng Ilagan bilang sentro ng agrikultura sa Hilagang Luzon na magpapalakas at magpapasigla sa ekonomiya hindi lamang sa syudad ng Ilagan kundi ng buong lalawigan ng Isabela. Binigyang diin din ng masipag na alkalde na ang Mega Feed Mill Complex ay kumakatawan hindi lamang sa pagtatayo ng makabagong pasilidad kundi sa pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga pribadong mamumuhunan. Ang pasilidad ay inaasahang magpoproduce ng dekalidad na animal feeds, magpapatibay ng food supply chain at magbubukas ng maraming oportunidad sa trabaho mula sa skilled labor hanggang sa mga posisyong administratibo na magbibigay kabuhayan sa maraming pamilya. I have always been a staunch advocate. Kasama ko ang ating regional director na si Ma'am Rose, ang ating mahal na gobernador, in agricultural development because I have seen the arduous plight and predicament of our farmers. We advocated for forward integration in agriculture, then advance to vertical integration, and now we embrace the circular economy. Yan po ang pinag-uusapan natin ngayon, circular economy. We are no longer just planters and sellers of raw corn grains na dating yan ang ating naging practice. We are constantly moving up the value chain, stabilizing prices of agricultural products, increasing the purchasing power of farmers, and improving their lives, and building a strong and sustainable economy. Instead of operating as separate sectors, we are bringing together crop production, livestock production, feed manufacturing, and environmental management into a more organized and efficient system. And from backyard level, we have now transitioned to highly industrialized production of various food commodities na nakita nyo po, nagkalat talaga ang investment ng Charion Pokphand, yung partnership nila with the Kasepan Thailand and FAMSAM. Dito po sa siyudad ng Ilagan, umabot na po ng mga 5.5 billion po as of the record ngayon po. Charion Pokphand Foods has played a significant role in achieving this milestone. They recognize the potential of our city, the diligence and capability of our farmers, the strength of our corn industry, and our clear vision for agricultural modernization. More importantly, they believe in us and trusted us as partners in their expansion and in advancing food sufficiency, especially here in the city of Ilagan. On behalf of the city government of the city of Ilagan, we extend our deepest and sincerest gratitude. You brought not only capital, but hope for our farmers, jobs for our people,
food security and technology that will elevate our agricultural sector. Thank you for investing for our future. Thank you, Mr. Sakol, and the Charo Onpok Fund and the group of companies of Thailand. Pinasalamatan naman ni Governor Rodito Albano III si Mr. Sakol Chiwacoset sa pagtitiwala at pamumuhunan sa syudad ng Ilagan at kanyang tiniyak na patuloy na ibibigay ng pamahalaang lokal at ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela upang higit pang mapalago ang sektor ng agrikultura hindi lamang sa lungsod ng Ilagan kundi sa buong lalawigan ng Isabela. I'd like to thank CP for coming here and investing. Your investment totaled at around 1.8 billion. In totality, 1.8 billion dito lang sa complex. Tama? Okay? And the total investment of CP here in the city of Ilagan is 5.5 billion. Okay? Thank you very much, Mr. Sakol, for investing here. And because of your investment, look at how happy the people are here in the city of Ilagan. And because of the unity and the leadership of our mayor here, and with our support, the support of everybody, and also all the businessmen here, united as one in support of our mayor, then we're very glad that you from CP would like to invest here, invest more, and we welcome you and we'll support you and whatever you need, okay? Whatever you need, we are here to back you up. Sa naging panayam ng City of Ilagan Media Bureau, ipinahayag ni Mr. Sakol Chiwacoset ang kanyang paghanga sa liderato ni Mayor J. Diaz na aniyay may malinaw na bisyon at matatag na pamumuno dahilan upang matagumpay na naisakatuparan ang proyekto. Ilagan is very, very kind to us, and the people here is very kind, and the potential of land, everything, and by the leadership of our mayor here, he is one of the good men. We are trust each other. We are feeling that we are the same family. I always thinking and always respect to him. He is one of our good friends. With my experience, I'm worked more than 46 years now in this business. So he is one of the people that I'm very, very respect and trust on him. He is a good man. He have a create mindset, leadership, everything in his body. Ayon naman kay Department of Agriculture Regional Director Rosemary Aquino, aniya ang nasabing feed mill complex ay magbibigay ng malaking tulong sa mga magsasaka, pangunahin na sa lungsod ng Ilagan. Dagdag pa niya, hindi umano ito magiging posible kung hindi naging agresibo ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng suporta sa sektor ng agrikultura. Kanyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Mayor Diaz at sa Charo Onpok Fund Food Philippines sa matagumpay na pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa lungsod sa pamamagitan ng bagong tayong mega feed mill complex. Kahit saan ako pumupunta, kahit sinong bisita namin, usually ang pinapakita kong una na model in terms of, developing the agriculture sector, it's the model of Honorable Mayor J. Diaz. Kasi kakaiba, no? Very aggressive, very sincere, very passionate na gusto tulungan ng ating magsasaka, which is also our major client. So kami rin, hindi rin napapagod ng gumagawa ng estratehiya, ng paraan para makipag-partner din, mag-invest din sa City of Ilagan because we've seen and we've felt and we continuously, feel that strong support niya sa paano pagpagandahin ang buhay ng mga magsasaka and the whole of the industry. So, yun yung kalibre ni Mayor Diaz at I really salute him. And of course, he's very supportive team. Siyempre, gusto ko rin kunin yung pagkakataon na nakatutok din ang DA Cagayan Valley Research Center. Siguro advantage nasa within Ilagan City, yung aming opisina na tumututok din sa kanila. So with that, we are also very
overwhelmed, and we are more aggressive also na magkaroon pa ng more partnership project with CLGU Ilagan City. I hope there will be more na processing facilities na i-establish natin dito para mas maganda yung partnership natin with the private sector. Kay Mayor, congratulations. Kalain mo ba na kailan lang tayo nag-groundbreaking nito, no? Ang bilis ng panahon. Now you have again another amazing milestone for our farmers, and thank you for the love ng Ilagan City through you sa mga corn farmers natin, and eventually even livestock raisers natin. And we look forward to working with you continuously with good support and equality and a more intimate working relationship, being with the government sector for the city of Ilagan. Binigyang diin naman ni Sagitarian Agricultural Philippines Incorporated President Jose Avelino Diaz na napapanahon at wasto ang pagpili ng CPF na mag-invest ng kanilang feed mill complex sa lungsod dahil ang City of Ilagan ang siyang corn capital of the Philippines. Ayon sa kanya, ang feed mill complex na ito ay nagkakahalaga ng 1.8 bilyong piso na kayang mag-produce ng 15 tons of feeds per month. Talagang days of effort and series of meetings ko yung pinagdaanan namin para ma-assure na talagang dito siya may idala sa Ilagan. Kaya nagpapasalamat ulit kami sa city government kasi sila yung katuwang namin na nasa mga pribadong sektor na talagang ginawa ang lahat para ma-make sure na mahikayat natin yung mga international businessmen na magtayo ng ganitong facility dito. Million ho ang lahat ng total ng investments ng CP dito sa City of Ilagan. Maliban ho kasi dito sa, itong feed mill ho ay around 1.8 billion. 1.6 yung initial, kaya lang nagdagdag ng 200. Kaya naging 1.8. Kaya lang, maliban ho kasi dito sa feed mill, meron pa po tayong mga breeder, swine complexes, mga piggery ho. Pagaya ng sinabi nila, ngayon ho, nagpo-produce na sila dito ng around 500,000 na piglets kada taon. Na yun yung tumutulong ho sa atin, kaya medyo mas stable na ang presyo ng baboy kumpara nung 4 years ago nung kasalukuyan yung ASF na naubos ang mga baboy. So yun ho, kaya umabot ng 5.5 lahat ng total. Ito ho, parang unang phase pa lang to ng kanilang mga investment plans dito. Ang plano ho nila is to double the investment plans. So from 5.5 baka maging 10.11 kapag nataon na natuloy ho yung isang, ang gusto ko kasi nila maging 2 million ng production ng baboy dito. So ngayon ho, as of now, 500,000 sila, pero inaabot nila yung 1 million. After ng 1 million, ang objective nila is 2 million. Ang kasunod doon na itatayo nila after nitong feed mill ay corn drying facility na makakatulong talaga sa ating mga corn farmers. Yun ho, kaya naman mag-accommodate ng 2 trailer ng truck ng mais kada oras. So sa isang araw ko ay 16 na trailer ng mais ang kaya niyang i-dry. So malaking tulong na naman yan sa ating syudad. Ang bagong bukas na City of Ilagan Feed Mill Complex ay bunga ng business matching initiative ng liderato ni Mayor J. Diaz na naglalayong makahikayat ng mga mamumuhunan sa lungsod. Layunin nitong higit pang mapalakas ang ekonomiya ng lungsod at makalikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga mamamayang Ilagenyo. Ito'y nagsisilbing matibay na pundasyon ng Forward Integration Program at Circular Economy ng liderato ni Mayor J. Diaz kung saan ang bawat produkto at byproduct ay nananatiling umiikot sa loob ng lokal na ekonomiya na higit na nagpapalakas at nagpapatatag sa kabuuang industriya ng agrikultura sa syudad. Higit pa sa isang pasilidad, ang proyektong ito na dating isang pangarap lamang at ngayon na isakatuparan na dahil sa husay ng isang namumuno tulad ni Mayor J. Diaz, nagiging simbolo ito ng sama-samang pangarap, pagsisikap at matatag na paninindigan ng mga Ilagenyo tungo sa mas maunlad, matatag at sustainableng kinabukasan.